So down greetings po, Sir Pat. I am Green Jason El Fajardo, the leader of this group, and now we're going to explain and present our CCS 107 midterm project entitled Smart Inventory and Sales Management System for Small Retail Store. So yung goal po ng system namin is to help small business owners sa pagmamanage ng kanilang products and sales. So instead of manual recording, automated na po yung system na to para mas madali at mapabilis yung pag-track ng products nila, paggawa po ng pag-record po ng sales, and of course, paggawa rin ng sales summary para mas organized at mas accurate yung kanilang inventory management. So, let's start na po sa pag-explain ng aming code. Bangal greetings. I'm Richmond Diaz Copete from 2ITB and now I explain about this code. Ang code na ito ay isang store management system program sa Java na gumagamit ng scanner para sa user input at linked list para mag-store ng product data. Sa simula, nag-a-add ito ng 4 na dummy products kagaya ng shampoo, soap, toothpaste at lotion. Gamit ang add node method, pagkatapos nun, meron itong main menu loop na nagpapatakbo hanggat ang system running ay true. Sa loob ng loop, ipapakita nito ang menu options tulad ng product management, sales management, at reports and analytics. Kapag pumili ang user, ginagamit ng program ang switch statement para i-direct ang flow sa tamang module. Example, product management mode, scan list. Kung pinili ng user ang 0, isiset sa false ang system running para i-stop ang program. Mayroon din itong error handling gamit ang try-catch block para maiwasan ang crash kapag nag-input ang user ng hindi number. Sa madaling salita, ito ay ang main controller ng system kung saan umiikot ang buong program flow. Greetings, I'm Malawi Justin Carl. I'll explain about management module. This module important dahil ito ang bahala sa lahat ng inventory management. Ang code namin, yung product management mode method, siya ang nagpapatakbo ng lahat ng functionality dito. Pagpasok mo sa module na ito, may makikita ka agad na menu na may 5 main option, which is yung add new product, yung pangalawa is yung view all product, yung pangatlo update product, yung pang-apat delete product, yung huli is search product. So start tayo sa add new product. Dito nag-a-add ng bagong items. Hihingi ng system kung ilang products ang gusto mong i-add, tapos isa-isa niyang kukunin ang name, price at quantity. We assure na gumagamit ng get new nicknames method para sa siguradong walang dalawang product na may parehong pangalan na mauulit. So, ang pangalawa is view all product. Pag gusto mong makita ang listahan na pwedeng pumili kung forward o backward, i-display ang gusto mo. Yung pangatlo is update product details. Kung may nagbago sa item dito, natin ayusin, hingin niya ang product name at kung nandun ang item, pwedeng palitan ng name, price at quantity. Yung delete product is kapag kailangan na alisin sa listahan ng ang isang item dito natin buburahin. Ngayon, search product para mabilis maganap o pwedeng gamitin ang product ID o product name. Lahat ng option na yan nakaloop sila, kaya hindi ka aalis sa product management hanggat hindi mo pinipindot ang 0 or back to menu. At syempre may kasama yung try catch block para hindi mag-error ang system kung sakaling may mali kang na-input, di ba? Yun lang. Hello everyone, I am Cristo J. Labine and I'm going to explain the sale management mode, reports and analytics mode, and also the last is the method for error handling. So let's start with our sale management mode. So ano po ba ang ginagawa nito sa ating code? So ito po yung method kung saan siya po yung nagiging central subcontroller ng ating main method. Whereas dito natin ini-input yung product and kung ano yung ating sinesell ng product is pupunta po siya sa record. So in simple terms, siya yung nag-a-act as the pinaka-brain for the sale management module and meron po tayong 4 na options dito. We have the record, display, generate summary for sale, and the option to go back sa ating main menu. So for our record sale, siya yung taga-record for every time na we sold a product at nagre-reflect siya sa list.
And then we have the case 2, 3, and 0. And finally, the default are self-explanatory methods kung saan ang case 2 po is nagdi-display kung ilan ang nabenta ng products overall. And the generate sales summary is the summarization of the sale. Now naman, for our next one po, we have the reports and analytics mode. So, isa po siya uli na isang subcontroller ng main kung saan is this time is ni-handle nyo yung ating reports and analytics. So, in other words, ino-oversee niya po yung mismong product and sales para i-analyze and reports ready for the user. So, kunwari po sa ating case, na case 1, is biniview niya po yung total number of products, ilan ba ang product na nasa current list, and then we have the case 2, the total sales revenue, kung saan ang total income sa mga products na nabenta in the sales mode. Case 3 is identifying the highest selling product, and again, i-check ng sales mode to know kung ano po yung product na meron tayong highest selling revenue overall. And then we have the case 4 na taga-checkout lang if yung product is out of stock. In that way po na matitel natin sa ating user beforehand na wala siyang product at hindi mag-a-avail until mag-restock po. And then finally, yung option natin na isa is to go back to the main menu. And ang pinaka-logic po kasi ng ating nito is try and catch. So that way, meron tayong error handling. And then, lastly, ang ating another method na error handling. So ito po is nagtatackle at saka nag-check kung how many unique products na nandun sa mismong list. And if meron na hindi na pwedeng mailagay pa uli, rather na i-add natin siya sa current stock, is ang gagawin niya is i-repeat niya yung while loop to check the list na once na ma-trigger, ang mismong product is currently in stock, and rather than adding it to the list, i-increase niya uli yung current stock. So, ayun lang po yun. And then for our next code, Itong part naman ng code ay tinatawag na linked list class na ginagamit para mag-store ng listahan ng mga product. Parang storage system siya na may product name, price, at quantity. First part is yung private node head at private node tail. Ito yung ulo at buntot ng list. Yung head, siya yung unang product sa list. Yung tail naman ay yung huling product sa list. Ginagamit yan para madaling mag-traverse or dumaan sa buong list. Next naman is yung private int product ID equals 1. Ito ay counter ng product ID every time na mag-add ka ng bagong product, tataas yung 1 ng isa. Next naman is yung public node head opening close parentheses. Ito ay getter method para makuha ang head node. Kapag tinatawag mo to, ibabalik niya kung ano yung unang product sa list. Next naman is yung product boolean is empty opening close parentheses. Sinusuri nito kung may laman ba ang list. Kung head equals to null, ibig sabihin walang product sa list, kaya true ang ibabalik. Kung meron, false. Next naman is yung public boolean product exists open parentheses string product name close parentheses. Ito ay pang-check kung may existing product na may kaparehong pangalan. Iikot siya sa buong list gamit ang while open parentheses current not equal to null close parentheses. I-check kung product name mo ay kapareho ng nasa list. Kapag nakita niya, babalik ang true, kung wala, false. Next naman is yung public void is una, gumagawa ng bagong node object. Pangalawa is sineset yung product info which is yung name, price, and quantity. Pangatlo is nilalagyan ng unique ID which is yung product ID++. Fourth is kung unang product ito, open parentheses head equals to null, magiging head at tail pareho. Kung may laman na,
ididikit ito sa dulo, which is yung tail.setNext, open parentheses, new node, close parentheses. Tapos, magiging bagong tail ang bagong product. Pag sa show message ay true, mag-print siya ng product added successfully. In short, ito ang basic linked list system para sa inventory. Una is nakakapag-check kung may product, pangalawa is nakakapag-add ng product, pangatlo naman is may automatic product ID. Fourth is may feedback message kapag gusto mong makita ang result. So, ayan, alright. So, greetings, I am Ponjo Marilagata, and I will be discussing methods in our code, specifically the display node, forward and backward. So, dalawa yung pang-display natin. And also, the method for updating a product. So, tatlo na yun. And finally, a method when deleting a product. So, apat na method ang i-discuss ko and I will explain it step by step. So, let's get started. Ayun, alright. So, ayun, unahin na natin sa dalawang pinaka-basic na explain ko, which is for displaying the linked list or the nodes, which is the forward and backward. Unahin na natin si forward. So, ang pangalan ng method natin is obviously display node forward, and it is a void value, which means it has no data type and it will return nothing. So, wala siyang i-return kasi nga for displaying purposes lang naman yung method na to. And obviously, wala din tayong parameter na ipapasa na mula sa main papunta sa linklist.java. So, ayan. Kung makita natin sa first line, gumawa tayo ng temporary node which is ang name is current. Tapos yung node na to, ang laman na data niya is yung node ng head natin. So, bakit tayo magsisimula sa head? Kasi ayun yung start ng linked list. Tapos, ito yung node na gagamitin natin para pang display and para mag-move forward yung loop natin mamaya hanggang makarating siya sa dulo. So, pag makita natin sa baba is for designing purposes lang para malaman ni user na nagpiprint siya ng nodes or ng linked list pa forward. So, sa print line, product list forward, print, and ayan yung sa table. And then, ayan, yung while loop statement naman, basahin natin. While current is not equals to null. So, meaning, pag tinagalog, habang ang current daw natin, yung ginawa nating node kanina, is not equals to null or empty. So, magra-run yung while, yung nasa loob ng while loop na to hanggat hindi nagiging null yung laman ng current natin. So, pasok tayo sa loob ng while loop. So, sa loob niyan is obviously, magpiprint lang siya kung ano yung laman, yung mga data na laman ng current node natin. So, saan nga tayo nagsimula kanina? Sa head. So, ipiprint niya muna yung mga data ng head. And paano niya ipiprint yon? Gagamit siya ng tumawag siya ng method or method doon sa another class which is yung node.java. So, tinawag niya current.getProductID. So, kinuha niya yung ID ng product na yon. And yung name, yung price, yung quantity, and ayun, ipiprint niya yung lahat. Tapos, sa pinakababa ng while loop is current equals current.getNext. So, syempre, para mag-move forward yung node natin, yung current natin is gagawin natin i-convert natin siya doon sa next ng current natin. So, for example, ito, may drawing ha. So, for example, ito yung head. Diyan tayo nag-start. So, yung current.getNext natin, asan ba yung next? Ito. So, yung current natin magiging ito. So, mag-run ulit yung loop. Kapag na-print na yon, yung current natin magiging next na ulit hanggang makarating siya sa dulo. Tapos, iti-test niya ulit yung loop. Tapos, obviously, null na yung
yung next ng last node natin or yung tail. And then, doon na mag-i-stop yung loop. And then, ayun lang yung printing forward. So, dito naman sa printing backward, parehas lang siya, same lang siya kanina sa printing forward. Ang pinagkaiba lang is kung saan siya mag-i-start. So, as you can see, yung node natin, yung current is equals siya sa tail. So, saan ba yung tail? O, dito siya nag-start sa tail. Tapos, ayun ulit, magpiprint, tapos may while loop ulit. Tapos, same lang din yung statement doon sa while loop. Habang yung current daw natin is not equals to null. Tapos, ipiprint niya yun. Tapos, pero, imbis na current.getNext ang kukunin niya is yung previous. Which is ito. Ito yung previous. So, magsisimula siya sa tail, papunta dito, and ipiprint niya yun lahat hanggang sa maging null yung value ng current. So, that's it for printing the linked list forward and backward. So ayan, let's move on to the next method, which is the method for updating a product detail. So, kapag gusto daw ni user na i-update yung mga data ng node na yon and babaguhin niya yung mga value. Babaguhin niya yung name, quantity, and price. So, obviously, void pa rin ang method natin. So, wala siyang return value. And obviously, ang method name natin is updating product. And kung mapapansin nyo is meron na tayong parameter which is ibang-iba sa mga method na na-explain ko kanina. So, kasi ito is may process na. And magpapalit-palit na siya ng data. So, basahin natin yung mga parameter. String product name found, string product name, double price, and int quantity. So, mamaya malalaman natin kung para saan yung mga parameters na yan and saan siya magagamit sa loob ng method. So, as usual, para makatraverse tayo sa buong linked list, is gagawa tayo ng temporary node which is name is current. And magsisimula tayo sa head. Siset natin siya sa head. And then, habang daw yung current natin is not equals to null, is magra-run yung loop na yon. Parang katulad kanina, hanggat hindi nagna-null ang values ng mga data ng node is magra-run yung loop natin. So, dito ite-test agad natin kung, kasi doon sa main method is manghihingi siya kung ano yung gusto niyang i-update na node by product name. So, mag-enter si user ng product name, tapos ipapasa natin dito sa method na to at itetest natin kung magmamatch ba yung current node, kung magmamatch ba yung name ng product name ng current node natin is magmamatch doon sa in-enter or gustong palitan ni user. So, kung babasahin natin yung if statement, if yung current dot get product name dot equals ignore case product name found. So, ayun, kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng equals ignore case para naman tumama pa rin yung statement kahit may big letter or small caps pa yung enter ng user. So, ayun nga, katulad ng sinabi ko kanina, itetest natin yung product name ng current node natin kung equals ba siya doon sa gustong ipalitan ni user. So, syempre, kapag nagtama yon is mag-run yung nasa loob. So, ano ba yung nasa loob nito? Kung mapapansin nyo, current.update info. So, ito, tumawag siya ng another method from another class which is from node.java. Tapos i-update niya yung mga info nito. Ayun yung mga parameter na pinasa kanina.
So, ito yung bagong product name. Kumbaga, sinasabi niya doon sa method na yon, ito yung bagong product name, ito yung bagong price, and ito yung bagong quantity. Tapos doon sa other class na yon is ipaprocess niya, ipapalit niya yung mga data. So, ayun, kapag success na yon, obviously, magpiprint tayo ng nagsasabi na product updated successfully para malaman ni user na nag-update yung gusto niyang i-update. Tapos, ayan, for designing purposes. And then also, ipiprint niya na rin agad yung bagong value ng node na yon para ma-double check syempre ni user. Ayun. So, tapos, i-display niya yung bagong name, bagong product ID, bagong product, and bagong product price, and bagong product quantity. And then, after that is, magre-return na agad tayo. Kasi, syempre, para mag-stop na yung loop. Kasi, bakit ka pa magta-traverse sa ibang list kung nahanap mo na and napalitan mo na yung gusto mong palitan. So, kapag napalitan mo na yon, is babalik na siya agad doon sa main.java. So, kapag naman hindi, kapag nag-false yung if statement, magpo-proceed tayo sa sa next node gamit ang current equals current.getNext. So, kukunin natin yung next ng current node natin. So, kapag nag-traverse siya sa buong linked list natin and wala siyang nakita is magpiprint lang siya ng product not found and doon na magtatapos yung method natin and babalik na siya agad doon sa main.java. So that's it when updating a product detail. So ayun, let's move on to the final part na i-explain ko, which is for me is ito yung pinaka trickiest and pinaka nakakalito sa na i-explain ko, which is when deleting a product. Ito yung method kapag gusto ni user na mag-delete ng product. So obviously, ang return type natin is Boolean. Magre-return tayo ng true or false kapag na merong editing na nangyari, magre-return tayo ng true, and false naman kapag wala. And then obviously meron tayong parameter, ito yung product name. Ito yung in-enter ni user mula doon sa main.java na ipapang-compare natin mamaya sa loob. Ito yung name ng product ng node na gustong i-delete ni user. So, yeah, let's read it. So, as usual, is gagawa tayo ng temporary node na gagamitin natin pang traverse sa buong linked list. So, as usual, current pa rin ang pangalan nito and magsisimula tayo obviously sa head. And then, itetest muna natin kung yung linked list ba natin is merong laman or wala. So, nakalagay dyan, if head is equals to null, which means kapag yung head daw is puro null yung laman na data, is magre-return tayo ng false. Kasi obviously naman, paano tayo makakapag-delete kung yung mismo linked list mo is walang laman, di ba? So, syempre, kung empty daw yung linked list natin, is magre-return na siya agad doon sa main ng false. So, kapag nag-true naman yon, magpo-proceed siya sa another if statement. So, syempre, uunahin natin i-test kung ang gusto bang i-delete ng user is yung mismong head. So, ang nakalagay sa if statement, basahin natin, if yung head dot get product name dot equals ignored case product name, which means kung yung product name daw ba ng head natin is equals doon sa gustong i-delete ni user and naka-equals ignore case ulit tayo para kahit naka-uppercase, lowercase, is magto-true yun. Mag-execute yung if statement na yon. Ibig sabihin nun, gustong i-delete ni user yung head. So,
maraming editing ang mangyayari dahil nga naka-double linked list tayo. So, basahin natin. So, paano mangyayari? Yung head daw is ipupunta na natin dito sa next niya. Ayan, nakalagay dyan. Head is equals to head.getNext. O, ito di ba yung lumang head natin? Ano yung next niya? Ito. Ito yung next, which is ito. So, yung head, ililipat natin siya dito. And then, pagtapos nun, iti-test ulit natin. Kasi i-edit pa natin yung prev na to, yung bago nating head, kasi nakaturo pa siya dito. So, kailangan na natin itong i-cut. So, gagawin na natin siyang null. So, in terms of code, kung babasahin natin, if yung head ba is not equals to null, if yung bagong head daw ba is not equals to null, isa-set natin yung prev nito sa null. Which means, ito yung prev ng bagong head natin, equals na natin siya sa null para disconnected na ito, yung lumang head. And, i-delete na yan ng garbage collector. Else, tail is equals to null. So, syempre, meron din kasi tayong case na kapag ang laman lang ng linked list natin ay isang node lang. So, siya mismo yung head at tail na rin. So, yung else dyan, yung tail natin is ipo-point din natin sa null. Which means, ang node natin, ang linked list natin is empty. Yung head at tail is equals to null na. So, wala na naman yung linked list. Tapos, kapag nangyari yon, magre-return tayo obviously ng true value. And then, magre-return na siya doon sa main.java at mag-i-stop na yung deleting product method. Tapos, kapag hindi naman ang head ang gustong i-delete ni user, magta-traverse tayo sa buong body ng linked list. So, paano natin gagawin yon? Siyempre, gagamit ulit tayo ng while loop. So, basahin natin. While current is not equal to null and current.getNext is not equals to null. So, ano yan? Bakit tayo may getNext? So, dito kasi, kailangan natin mag-oversee. Kumbaga, kailangan natin dalawa yung tignan. Dalawa yung tignan natin na node. So, kunwari, ito yung current node. Tapos, ito yung target natin na node. Ito yung gusto nating i-delete. Kasi, kailangan natin makita, ita-target natin yung next ng current natin. At ito yung target nating i-delete. Gets? So, kapag nag-true yun, magra-run yung while loop. Tapos, iti-test ulit natin. If current.getNext.getProductName equals ignore case product name, so ibig sabihin nun, tinest natin if yung product name daw ba ng current natin if yung product name daw ba ng current natin, if yung product name daw ba ng next ng current natin is equals doon sa gustong i-delete ni user, magke-create tayo ng temporary node which is node target equals current.getNext. So, kapag nag-match daw, kunwari, ang gustong i-delete ni user ay ito. Kapag nag-match daw, ito yung gusto nating i-delete. So, pinapa-remind natin sa program na ito yung target nating i-delete. So, ayun, nakapag-create tayo ng bagong node. Tapos, paano natin ma-delete yon? Kailangan natin siya i-unlink. Yung previous at saka next niya. So, paano natin magagawa yan? Basahin natin. Current.setNext target.getNext. So, ito daw yung current natin, which is yung current node. Isa-set down natin yung next niya papunta dito sa next ng target natin. So, i-skip niya to yung target natin. Itong arrow na to is magtuturo na siya papunta dito. Gets? Yes. Pagtapos nun, gagamit ulit tayo ng if
statement. Magte-test ulit tayo. If yung, so explain ko na, hindi ko nabasahin. Kapag daw yung target.getNext natin, target.getNext, ano yung next ng target natin? Ito. .getNext is not equal to null, target.getNext set prev. So, ito lang, itetest lang natin. Titingnan lang natin kung yung target ba natin is tail or hindi. So, for example kasi, kung ito yung current natin, tapos ito yung target nating i-delete, kapag yung next ng target natin is null, ibig sabihin lang nun, yung target natin, siya yung tail. Gets? So, kapag siya yung tail, kailangan natin ilipat yung tail dito sa target natin. I mean, sa current natin. So, yeah. Tapos, i-disconnect na siya. Para ma-delete siya. I-disconnect natin yung prev at yung next ng current natin. Yung next ng current natin is equals na natin sa null. Tapos, yung tail natin is magiging ito na. So, in terms of code, ayan, kung babasahin natin, if target.getNext is not equals to null, which means hindi tail yung gusto nating i-delete, then yung target.getPrev, then yung next ng target natin, isa-set natin yung prev niya, which is ito, na tumuro dito kay current. Tapos mawawala na siya dito. Mawawala na yung target natin. Wala na siyang next, wala na siyang connect dito sa current at dito sa prev ng next niya. So, ayun. Else, tail is equals to current. So, kapag yung tail natin, ayun nga, sinabi ko kanina, yung tail natin is ililipat natin dito sa current. So, syempre, kapag nag-true yung lahat, kapag nag-execute na yan, magre-return tayo ng true kasi madami tayong editing na naganap and nag-delete tayo ng node. So, obviously, yung current equals current.getNext natin. Ito yung pang-traverse lang, pang-lipat-lipat ng current natin sa next na node. So, kapag sa mga condition na yon is walang ng true, magre-return tayo ng, so kapag nag-traverse siya sa buo, nagpunta siya sa head, sa body ng linked list, pati sa tail, tapos hindi niya nahanap yon, magre-return tayo ng false. So that's it for my part. Na-explain ko na yung pag-printing ng forward and backward, and then yung deletion of product, and syempre pag-update ng product details. So that's it, and thank you for listening. So next na method po natin na i-explain is yung searching product. So searching product natin, may dalawa tayong value na ipiprint out or i-return. Ito ay kung merong product or kung walang product. So, by then, may parameters tayong makukuha mula sa ating main method na sinave doon sa node. So, ang next natin ay yung parameter for search name, yung search name ng product, and yung search ID. Kasi, doon sa program, may choices na either we can search the ID or we can search the name. So, by then, ito naman yung kanyang logic. So, ang logic po natin about dyan, gumawa po tayo ng while condition. Yung current daw, or yung head natin, is nire-reassign or ini-equal natin sa value ng current. Kapag daw yan ay not equal to null, magko-continue yung ating execution ng logic.
if current.getProductName that equals ignore case search name. Yan ang ating unang condition. I-get natin yung pangalan ng ating product. At sa pag-type ng user, hindi maiiwasan na meron tayong malalaki or maliliit na letters. As long as nandun yung pangalan ng product, ang gagawin natin, lalagyan natin ng ignore equals ignore case. Kasi alam niyo yun, once na halimbawa hindi tayo naglagay ng ng method na to, mag-e-error po ang ating system. Not actually the error, pero magkakaroon ng product not found kasi hindi equal yung pangalan. So next, may OR din tayo. Since current.getProductID, sabi nga kanina, nasa parameter natin, nakakuha natin yung ID. Once na may mag-false sa kanila, rect na agad yun doon pagkatapos ng ating while na condition. So next, after naman mag-true or current is not equal to null, hanggat true yan, syempre magpiprint naman tayo ng product found. Kumbaga, iisipin natin na nandun yung product. As well as gagawa tayo ng formatting dito para for presentable na display with ID and product as long as name, price, and quantity. So, paano nga ba natin makukuha yon? Simple lang. Get product. Hindi na natin kailangan maging komplikado sa paggawa nito dahil kuha, English, get. Diba? Kung nasa isip mo ay kukuha ko ng ganito ganyan, edi get product ID, get product name, get price, and get quantity. After that, magre-return ng true. Dahil tama nga yung nasa loob ng ating while condition is tama. Hanggat tama. So, next. Kung hindi naman tama ang ating condition, magre-return ito ng false. Or, magpiprint ito ng product doesn't exist. So, by then, syempre, meron din tayong private double total sales is equal to 0. Private string top product. Wala pa siya kasi blanco pa. And private int tops sold. 0. So, gumawa naman tayo ng method sa pag-record ng sale. Syempre, may parameter din dyan. Yung product name na string at yung int na quantity sold. Also, gaget din tayo ng, mag-set din tayo ng variable na tawagin ay current is equal to head just like we do to the kaninang method. As well as while condition na hanggat ang current ay hindi equal to null, magko-continue ang ating logic natin. So next, ito naman yung ating record sale na method logic. So by then, kapag daw ang current.getProductName is equal to ignore case, just like I said kanina, ay magko-continue. Sa loob nun, meron tayong condition na if quantity is less than is equal to 0, magre-return tayo ng invalid quantity. As long as in other condition din ito na quantity is greater than current.getQuantity, not enough stock naman ang ating i-return. So sa pag-resolve ng itong problema,
gagawa din tayo ng double sale amount is equal to current.get price times quantity sold. Easy, di ba? Quantity sold, itatimes mo sa price, yun yung magiging sale amount. I-get mo yung price ng item or ng product. Itatimes mo naman siya sa quantity sold na ginet natin mula sa parameter. So, int new quantity is equal to current.get quantity minus quantity sold. Yun yung magiging new value ng ating quantity. Kasi sa pagbili ng isang item, kapag nag-inventory ka, hindi mo na maiiwasan na mabawasan talaga yung item na yun. So, technically, babawasan at mababawasan date ng update ang value nito. Next. Dahil nag-update na ang product name and ang price nito, meron din tayong current.addSale na may parameter na quantity sold, sale amount. Sa pag-record nito, gagawa tayo ng total sale plus equal to sale amount. Kumbaga, yung total sale mo, ipagpa-plus mo lang dun sa sale amount as long as mag-true yung value ng if natin na ginawa dito tulad ng current.get sold is greater than top sold. Magkakaroon tayo ng top sold is equal to current.get sold. Tapos yung top product, i-get natin yung product name from our node. By then, once mag-true, mag-display tayo ng sales recorded. However, meron din tayong return value na false na kapag hindi nag-true ang lahat ng logic natin dito, magre-return naman tayo ng product not found. So, that's it. Thank you. Ayan. So ngayon, dito naman tayo sa part ng code na to, which is meron tayong makikita ang dalawang methods. Ito yung display sales rec at yung general sales summary natin. So pareho po silang ginagamit para mapakita natin o masummarize yung sales data ng ating system. So in short, itong part na po ito yung nag-handle ng display at reporting ng sales natin ng ating mga products. So, start tayo dito sa first method. So, as you can see sa code, meron tayong public void display sales rec. Under nun is my node current equals head. So, yung display sales rec, ang main purpose ng method na yan is ipakita lahat ng sales records ng ating product sa system na nakastore sa ating linked list. So, yung node current equals head naman, gumawa kami ng variable na current ang name. Tapos may type na node. So yung current na yon is siya yung magsisilbing pointer para mag-traverse sa buong linked list linked list ng mga products. So sisimulan natin siya sa head, which is yung unang node sa ating list. Kumbaga ito yung starting point ng ating sales record sa system. So next, ayan, nakikita niyo yung system out print line na sales record. Meron tayong header dyan. And sa next nun is printf na. So gumamit tayo ng system out printf para magpantay-pantay yung columns tulad ng product, price, stock, sold, at total sales. And maging table form siya sa console natin. Mas organized, mas malinis siya tignan. And then, ayan, next is dito na tayo sa condition, which is yung while current not equals to null, system.out.print, then yung ating formula sa ating printf, So itong method na to, ibig sabihin ng while current not equals to null ay uulit-ulitin siya na mag-print hanggat may laman pa yung ating list na tinatawag. So sa bawat ikot ng loop natin, tapos may laman siya, ipapakita natin yung details ng current product natin. So, yung product na nakastore sa ating system kung meron man.
So, yung current.getProductName ay yung name ng ating product. Current.getPrice, that get price is syempre yung price ng ating product. Current.getQuantity, siya naman yung kung ilang stock pa ba yung natitira dun sa product na yon. And then, meron tayong current.getSold, so ilang units ba yung nabenta na. And then, current.getSales, ito naman yung total nakita sa product na yon. So, pagkatapos ma-print, ayan, as you can see sa code, pagkatapos ma-print yung isang product, lilipat si current sa next node. Gamit yung current equals .getNext, no? So, paulit-ulit yan hanggang maabot natin ang dulo ng list. O hanggang maging null si current. Okay. And then, meron tayong closing line para lang sa table, which is itong system out print line, then yung line lang, no, na para siyang design lang sa console. So, ginamit namin siya or nilagay namin siya para visually clear, no, na tapos na yung listahan ng ating sales record. Kumbaga, ito yung boundary ng ating report, no, sa ating console. And then, so, in short, yung ating display sales rec method, so siya yung nagpapakita ng buong list ng products natin kasama na yung kanilang sales data. And ginawa ko naman tong format, table format, para maayos and madali siyang basahin. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, mas readable, mas organized, mas malinis siyang tignan, parang mini report na lang din sa console output natin. So, ayun na po yung ating display sales record. Ngayon, proceed tayo sa next method na nandito, which is yung general sales summary method. So, ngayon naman, ito yung part na nagbibigay na ng summary report ng sales natin at yung performance ng buong store natin, no, sa system. So, dito, mag-print muna ulit yung header natin na sales summary, no? Na yan, may design din sa console yan. And then, kasunod dun is yung the total sales revenue. Ayan, meron yung tayong ginamit na printf dyan para maganda yung pag-format niya sa console natin. And then, yung value ng total sales ay galing na yon sa computations ng mga products na nabenta. Okay? So, ayan, next, meron tayong if-else statement dito. Ayan, sabi dito, if top sold is greater than to 0, ayan, system out that printf top selling product sa sold and yung top product, then yung top sold natin is i-call natin yon. So, meaning, kapag mayroon daw tayong product na pinakamataas yung benta, that's why nakalagay dun is top sold greater than 0, ipiprint niya yung pangalan ng product at kung ilang units na ba yung nabenta sa product na yon or yung product na yon. Pero kung wala pa naman talaga tayong sale, automatic niyang ipapakita yung naka-display sa else natin na top selling product none. So ayun lang po yun, no? Napakasimple lang. Ginawa namin yun para maging dynamic and realistic po yung report natin sa system. So hindi laging may laman yung ating inventory. So depende yun sa sales data natin. And then tulad ng sa kaninang method po, meron tayong closing line ng summary report para lang din malinis tignan ng ating console. So, ayun lang, ganun lang kasimple ang ating methods na display a general sales summary, no? So, again, yung display sales record natin is papakita lahat yung products at yung kanilang sales details, no? In table format. That's why meron tayong printf. And then, itong general sales summary naman, itong code na to is para lang makuha yung ating sales summary, no, kasama na yung total revenue at top selling product natin. So, ayun lang po. Now, proceed na tayo sa next part ng ating code. Hi, my name is Sam Datoy, and I will discuss yung mga methods sa reports and analytics module. So, start agad tayo sa total products na method. Ano nga ba gagawa ng method na to? Ito naman yung kina-count naman niya kung ilan yung products na nasa storage natin. Kumbaga kung ilan yung naka-store doon. So start agad tayo sa pag-create na variable na node caret equals to head.
Kasi ito, magagamit natin ito para matraverse lahat ng node. So, yung current natin is equals to head is mag-start agad siya sa head or sa pinakaunang node natin. Then, nag-declare kami ng variable na integer count product. So, ito, magagamit itong variable na to sa incrementation. Kung ilan ba yung product natin sa ating storage. Paano nga ba yun? So, nag-declare na ng while loop. So, dito sa while loop, sa condition, magtutuloy-tuloy siya habang may laman yung storage natin. So, dito, nandito yung incrementation. Kasi, starting sa head, magka-count agad siya ng 1. Mag-increment na agad siya ng 1. Tapos, meron tayong current is equal to current.getNext. Ito naman yung paglipat ng current natin, kumbaga ng node. So, kapag lumipat na siya sa 2, i-check nyo uling condition kung null na ba, hindi pa. So, pag i-increment uli yung count product natin. So, hanggang matapos yan, hanggang mag-null. Okay? Thus, after ng while loop, dito naman yung ipiprint yung total number of products. So, nag-print F kami dito para magmukha siyang maayos. And itong %d, ang meaning lang naman nan is yung integer ang ilalagay doon. And ay lang sa total products. Then, let's proceed tayo sa total sales revenue. Dito naman, ipiprint lang naman natin kung ilan yung total sales. Okay? Kung ilan yung na-add or nabenta ng ating storage. Doon sa pangalawang module to. So, sa nagbebenta at nagbabawas ng mga quantity. As ayun, ipiprint lang siya dito. Then, nakalagay dito sa printf natin is 2f. Meaning, 2 decimal places yung ipiprint dito. Kumbaga, maayos yung format na may 2 decimal places yung lalabas na number. Then, proceed naman tayo sa identifying the highest selling product. Okay? So, nag-declare kami dito ng dalawang current. Kumbaga, isa ay current is equals to head, tapos yung isa naman is top is equals to head. So, yung current, ito yung magtataverse. Then, yung top naman, dito i-store yung highest na product na mabenta. Okay? So, condition muna kung may laman ba or wala yung storage natin. Head is equals to null. Ang ipiprint naman niya is no product available. So, ayun yung sasalo agad na error handling. Then, nag-while loop. Katulad nung kanina, current is not equals to null, ay magtutuloy-tuloy ang while loop natin. Dito, sa condition natin, if current.getSold, kumbaga yung head natin is greater than sa top.getSold, which is yung head uli natin. Yun yung starting point niya. Tapos, if greater than siya, kapag wala siya, is uulit uli. So, lilipat siya. Current.equal.current.getNext ay lilipat na next node. Tapos, yung current is ini-store sa atin sa top, diba? So, iba na yung nakalagay sa top. So, yung top, tapos yung next node na current.getSold is i-compare sila sa isa't isa naman. Tapos, kung mas malaki yung current natin, i-store naman siya sa top. Hanggang magtuloy-tuloy, hanggang mag-null yan. Okay? Tapos, meron tayong boolean na dineclare, di ba? Yung highest is equals to false. Kasi, hanggang dulo, kung sino yung pinaka-highest, kumbaga, na product selling, is dun magtutrue yung ating product. Okay? Ay yung boolean natin na highest. Tapos, may condition tayo. If yung highest is equals to false pa din, ang ipiprint niya is none. Ano nga ba to? Para saan yan? Is kung walang nabenta. Kumbaga 0, 0, 0 sa nilang lahat, ang ipiprint niya is none. Okay? None. Tapos kapag mayroon siyang nahanap na highest na selling product, doon naman niya ipiprint yung may top.product name and top.getSold na product niya. Kumbaga yung kung ilan yung nabenta. Kasi dito sa unang handler natin, yung may none, galabas lang yan kapag lahat ng sold ng bawat product ay 0. Kumbaga wala pang nabebenta.
And ayun lang naman sa identifying a highest selling product. Then proceed naman tayo sa identifying out of stock products naman to. Okay? So mga wala ng stock na product. So nag-declare uli ng current that is equals to head para matraverse lahat. Kumbaga madaan na lahat ng node starting at head. Tapos nag-declare din dito ng boolean product found is equals to false. Okay? So dito, magagamit natin siya sa ating if condition sa loob ng while loop. Then next is nag-condition tayo kung empty ba yung storage or hindi. So, head is equals to null, ang ipiprint niya ay no product available. Kumbaga pag empty ang ating storage. Next naman, proceed na agad tayo sa while loop. Ano nga ba yung sa while loop natin? Tulad ng Karina, tutuloy-tuloy siya kapag yung current or yung storage natin ay may laman na node. So dito sa condition, dito na. May condition tayo sa loob ng while loop na current that get quantity is equals to na 0. Null or 0, pero much better is 0 kasi integer naman. Dito, i-check niya bawat quantity. Pagka-check niya ng bawat quantity, if may nakita siyang nag-0, baga lahat ng node na may quantity, i-check niya if equals to 0. Pag equals to 0, ipiprint niya dito. Ano ba meaning ng printf na percent 20s? Ang meaning lang nan is 20 spaces ng string sa kanan. Kumbaga para magkaroon siya ng magandang format. Tapos dito ipiprint yung current that get product name. Kumbaga yung product name ng walang stock. Paulit-ulit lang siya hanggang mag-null. So, ito yung current that equal to get next ay yung paglipat. Kumbaga, para matraverse or lumipat-lipat yung ating current. Tapos, kapag walang nag-0, so, walang nag-0, doon naman niya ipiprint yung all products are in stock. Kumbaga, walang 0 stock sa storage natin. Okay? So, that's all for reports and analytics methods na module. And thank you for listening. So this part is the node class. Dito nag-i-store ng information or details about sa isang product. So here we have the attributes or the private variables. Ito yung mga details about sa product like the name, the price, quantity, sold, ID, and sale. So naka-private sila, meaning yung mga method lang sa loob ng node class ang pwedeng mag-access sa mga variables na to. So, since we are using doubly linked list, we have here the private node prev. Ito yung nagpo-point or nagko-connect ng current node sa naunang node. And next, we have the private node next. Ito naman yung nagpo-point sa or nagko-connect sa kasunod na node. Next is the public void set product info. Itong method na to, ito yung nag-set ng information or details ng bagong product. So, sineset niya yung name, price, quantity, sold, and sale. So, automatically, sineset niya yung sold and sale to 0 kasi bagong product pa lang to. Meaning, wala pang sold and sales yung product na yun. Next is the public void update info. So, this method is responsible for updating the existing product na. So, if gusto ni user na baguhin yung name, price, or quantity ng already existing product, so this method is responsible for that. And so that's all for set product info and update info method. Thank you. Greetings everyone. The first method here is public int get product ID. So kung ano yung na-store kanina doon sa mga setters, i-return lang naman nito kung ano yung nakuha niyang data. Getter siya. And public void set product ID and may parameter na int ID, sabihin magre-receive siya ng data, then ipapasa yung data na yun doon sa private variable sa nodes. Then, ayun din, getter din ng product name, same function, get price, get quantity, get sold, and get sales. Mga getters sila. Then, public void add sale. And meron silang
parameter na int quantity and double amount. Ang int quantity is kung ilan na yung na-sold nila. Kasi halimbawa, meron siyang 10 na isold, then may nadagdag na 5, is i-add lang siya dito sa private variable na sold, and edi may 50 na siya. And sa double amount naman is, ito naman yung kung magkano ang lahat ng kinita. And then, ayun, i-add lang din siya sa sales. Kung halimbawa, meron kang 1,000 na kolekta, then may panibago 500, ayun, magiging 1,500 na siya. And getter for previews and setters, ayan yung public node, yung mismong class na to. Get prev, ito yung magre-return ng prevnet, previous node, and setter for previews, meron siyang node prev, which is magre-receive siya ng data, then ilalagay sa this.prev na private variable. And ganoon din for getter for next, same function.